Nagiging maganda na nga ang sistema ng LG Seekers at halos walang hinto ang mga ito sa pag-grind sa kanilang ensayo bilang preparasyon na rin sa paparating na KBL regular season. Nagkaroon nga rin ng LG Seekers ng magandang performance laban sa malalakas na team sa kanilang preseason game at nagagawa nga rin nilang manalo kasabay nito ang pag-improve pa ng kanilang chemistry at laro sa loob ng basketball court. Sa latest na laro ng LG Seekers, isang tune-up game ay nagawa nilang manalo ulit. 186 ang score at nakarami na naman si Carl Tamayo ng puntos sa larong ito. Isa ang LG Seekers sa maganda-ganda ang ipinapakita sa kanilang ensayo at maganda ang build-up ng team bago ang mga laro sa regular season ng KBL at nagawa pa nga nila na manalo laban sa isang malakas na team sa Japan na kabilang sa Japan B1 B-League. Isa nga rin si Carl Tamayo sa mga Gilas players natin na siguradong uunlad pa ang laro. SG Bilangel, Carl Tamayo, Ethan Albano, Justin Gutang, Miguel Ocson ang ilan lamang sa mga Pinoy players natin na inaabangan na nga sa pag-uumpisa ng KBL regular season. SG Bilangel, isa nga rin sa malakas na guards na naglalaro abroad at alam naman natin na hindi nalalayo ang kalidad o level ng player na ito sa level o galing rin ni RJ Aparientos, kaya naman ipinagkakatiwalaan rin siya ng kanyang team na Dago Korea Gas Corporation. Ethan Albano, isa sa mga alam Pilipinas players noon at ang reigning KBL MVP. Jordan Clarkson naman nagpakita ng magandang galawan sa kanilang practice at ibang-iba ang lakas ng opensa ng player na ito. Mananatili si Jordan Clarkson sa team ng Utah Jazz at dito pa rin siya maglalaro ngayong 2024-2025 ng NBA. Kay Soto at Koshigaya, makakalaban ang team ng Shiga Lakes at tanda na nga ang team na ito nasa tamang pag-build nga rin ng kanilang chemistry at play at naipakita nila yan sa kanilang mga nauna na ngang laro. Kaya nilang makipagsabayan sa malalakas na teams at may kakayahan rin sila na manalo laban sa mga Japan B1 B-League teams. Bago lamang ang Koshigaya Alphas dito sa Japan B1 B-League at ang isa nilang goal ay manatili sa level na ito ng liga ng matagal at nakikita natin na kaya nila ang bagay na ito. Sunod na ang pag-abot nila sa top 8 spot ng Japan B1 B-League. Magiging malakas naman ang Gilas dahil sakita naman natin ang laro ni AJ Edu sa Japan. Pabalik na ito sa kanyang best game performance at sakto ito sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng Tall Blacks. Nakaka-excite panoorin ang Gilas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers dahil na rin sa tingin natin mas malakas ang Gilas sa second window kumpara sa tumalo sa team ng Latvia dahil sa dagdag pwersa nga rin itong si AJ Edu. Mas malawak ang option at adjustment ni Coach Tim Cone sa loob ng paint para sa opensa at depensa. Pwede rin na triple towers ang gamitin ni Coach Tim dahil may tira si AJ Edu sa 3-point area. Maganda ang mid-range ni Nakay Soto at Junmar Fajardo at ilagay natin si AJ Edu sa small forward position. Sigurado iyak ang mga kalaban sa loob ng paint, mahihirapan sila sa penetration. Kayang-kaya rin ni Nakay Soto at AJ Edu maging itong si Junmar na stretch ang kanilang depensa sa 3-point area, kaya naman walang problema sa pag-spread ng depensa sa 3-point area kapag nagsabay ang tatlong players na ito. Titindi pa ang depensa ng Gilas sa loob ng paint dahil sa tatlong players na ito at posible na gamitin sila ng sabay kung kailangan at kung nakita ni Coach Tim Cone na epektibo. Sa NBA may mga teams na naglalaro na ang ginagamit sa guard position ay mga 6'7" tapos 6'10" mahigit sa forward at center. Triple tower o 4 towers pa nga ang meron ng Gilas kay Soto, AJ Edu, Junmar at Japit Aguilar. Maganda-ganda rin ang kumpiyansa ng mga players natin. Positibo na ang kanilang pananaw na may kakayahan sila na manalo laban sa malalakas na teams at hindi na ito ang dating Gilas na madalas na natatambakan ng New Zealand sa FIBA competition. Ipinakita ng bagong Gilas na kaya nilang manalo laban sa mga malalakas na teams sa FIBA at ito ay nangyari sa katatapos lamang na OQT.